take God's Word and find the book of Acts. Turn to chapter 9. Ako po ay may katanungan ngayong umagang ito. Kung si Jesus ay makikita mo physically, harap-harapan, face to face, ano ang tatanungin mo? Of course, pag tayo ay nakaharap ang Panginoon, obviously tayo ay luluhod niyan sa lupa. Talagang luluhod tayo ng pinakamababa. Kumbaga to prostrate ourselves sa presensya po ng Diyos. Pero kung ang Panginoong Jesus ay makakaharap natin personally, face to face, ano ang itatanong mo sa Kanya? Yayaman ba ako? Sinong mapapangasawa ko? Ano ang isa sa pinakamagiging magandang tanong natin pag nakaharap natin personally ang Panginoon? Lord, what wilt thou have me to do? Panginoon, ano po ang kalooban mo sa akin? At yan po ay nangyari dito sa ating pong kwento this morning. Nagpakita ang Panginoon kay Saulo at tinanong niya kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanya. Merong dalawang napakagandang tanong si Pablo sa ating pong pag-aaral ngayon. Sa verse 5 and 6, and he said, "Who art thou, Lord? And Lord, what wilt thou have me to do?" Naway mga kapatid, ito pong mga katanungan na to, ito po ay dapat maging katanungan din po ng buhay natin. Sino nga ba ang Panginoon? Dapat natin siyang kilalanin. Panginoon, ano po ang gusto mong kalooban sa akin? Dapat po tayo ay maging handa. Nandito po tayo sa panahon na kung saan ang mga tao ay matatalino. Kayang gumawa ng program, high-tech na technology na kaya nilang i-code yan, i-program yan na ito ang gagawin mo, ito ang pupuntahan mo. Pero ang nakakalungkot, kahit sa talino ng tao, hindi pa rin nila alam kung saan sila patungo. May isang, may isang magaling, may isang disiplinado, talagang matalino na maritime security officer. Siya ay naatasan na magkaroon ng drill sa isang cargo ship. Na alam po natin na mga cargo ship ay may naging movie si Tom Hanks niya na talagang yung mga ganyang klase ng barko ay talagang sinasalakay ng mga pirata. So siya, first time niyang gagawin to. Meron silang drill, meron silang practice. So first time niyang gagawin to, kaya syempre gusto niyang magawa ng tama. Hanggang sa nagsimula na siya dun sa drill, utos siya dito, bigyan siya ng instructions dyan, gagawin niya to. Talagang yung pagkaka-execute niya, niya dun sa cargo ship, ay talagang maayos na maayos. Maayos yung kanyang pagkaka-manage. Hanggang sa, nandun na sila sa pangpang, yung megaphone tumunog. Ang sabi dun ay, merong mensahe ang kapitan sa'yo. So nagtataka siya, bakit yung mensahe nang galing dun sa labas, wala dun sa mismong barko? So ngayon, nandun siya, nagpresenta siya, ang sabi ng kapitan sa kanya, "Iho, napakagaling mo, bawat instructions mo, pulido, perfect. Kumbaga, nagawa mo lahat by the book. Pero meron tayong tinatawag na unwritten rule. Siguraduhin mo na pag ikaw ay lumayag, siguraduhin mong hindi mo iiwanan yung kapitan." Lumayag siya nang naiwan niya yung kapitan. Mga minamahal po naming kaibigan, kahit gaano pa kaganda ang plano mo, kahit meron kang plano in 30 years, 50 years, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa capable magawa ang plano na yan, siguraduhin mo na pag ikaw ay pumalaot, kasama mo ang kapitan. Kasama mo ang Panginoon, ikaw ay nasa kanyang kalooban. Mga kapatid, paano natin maaabot ang goal ng ating church this year? Yung reaching the apex in 2026,
Hindi natin to magagawa lang sa sarili natin. We had to know the will of God. The title of our message this morning, How to Know the Will of God. Ang sabi po sa John 10 and Jeremiah 10 and verse 23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. Sa sarili natin, hindi natin kayang magkaroon ng good success. Sa sarili natin, hindi natin kayang maging matuwid. It is not in man that walketh to direct his steps. Kahit malaman man natin ang kalooban ng Diyos, hindi natin ito magagawa maliban na lang kung kasama natin ang Diyos. So we had 3 pointers this morning. So 3 gabay kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa simbahan natin. And I hope and pray na ito po ay maiukit ng banal na espiritu po sa ating pong puso, sa ating pong buhay. So paano natin maaabot ang apex this 2026? Number 1, guidance is promised. Guidance is promised. Acts 9 and verse 6, And the Lord said unto him, sabi ng Panginoon kay Saulo, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ang gandang pangako ng Panginoon na malaman kung ano ang gagawin niya. Brother Alvin, yan naman ay sinabi ng Panginoon kay Saulo, hindi naman sa akin. Bigay tayo ng verse. Ephesians chapter 2 and verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ano pa? Psalm 37 and verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Psalm 32 and verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Proverbs 3 and verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen po. Meron tayong Ama, next slide. Meron tayong Ama na nagkokontrol ng lahat. Meron tayong tagapagligtas na gumagabay ng lakad natin. Meron tayong banal na espiritu na kumikilos sa ating puso. So meron 3 klaseng kalooban ang Diyos. Meron pong 3 klaseng kalooban ang Diyos. Anong una po yun? Number 1, God's sovereign will. Ito yung supreme will ng Diyos. Hindi natin ito kayang pigilan. Ang Diyos ay soberano. Ang kalooban ng Diyos ay misteryoso. Hindi natin ito alam, hindi natin ito naiintindihan. Diyos lang ang nakakaalam, Diyos lang ang nakakaunawa. Ang sabi diyan ay, in the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words in this law. Huwag nating pag-aksayahan ng oras na, bakit kaya naranasan ko to? Muli po mga kapatid, hindi lahat ng nangyayari sa atin ay maiintindihan natin. May mga bagay tayo na noon hanggang ngayon, hindi pa rin natin naiintindihan. Na most likely yan ay maiintindihan na lang natin pagdating natin sa langit. Yan ang soberanong kalooban ng Diyos, na kahit po ang paggalaw ng dahon, kahit ang paggalaw ng damo, yan po ay pinahintulutan ng Diyos. Ano pa? God's moral will. May mga gabay na sinasabi ang Diyos na ito ay mali. Mali ang makiapid, mali ang magnakaw, mali ang pumatay, mali ang magsinungaling, mali ang mapagmataas. May mga bagay na sinasabi ang Diyos na ito ay tama. Tama ang pag-ibig, tama ang katwiran, tama ang katapatan, tama ang kabaitan, tama ang konsiderasyon. This is God's moral will. Hindi po ito magbabago, hindi ito mag-a-adjust, ito ay fixed
standard. Hindi tayo pwede makipag-negosasyon sa, ay Panginoon, paano po pag ganito? Hindi po. Sabi ng Diyos, ito ang tama. Sabi ng Diyos, ito ang mali. That is non-negotiable. Kaya mga muli po, ang tama sa Bible, dapat tama sa atin. Ang mali sa Bible ay mali sa atin. Kaya huwag tayong gumawa ng sarili nating tama at mali. Ang sabi sa Proverbs 21 and verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Pag hindi Bible ang basehan natin ng tama at mali, magiging bias tayo. Sabi ng Diyos, ito ang tama. Sabi ng Diyos, ito ang mali. Hindi tayo pwedeng makipag-negotiate sa Diyos. Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Siguro ganito. Muli po, ang tama sa Bible ay dapat tama sa atin. Ang mali sa Bible ay mali din sa atin. Yan po ay standard na. Yan po ay fixed na. Next, God's particular will. Ito yung special will ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang sabi sa kung yung kwento po ng Acts 9 and verse 15 to 16, ito po yung sinasabi ng Panginoon kay Ananias na, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Ang sabi ng Panginoon kay Ananias, ang plano ko para sa taong ito ay maging apostol. Ang plano ko kay Saulo, siya ay special. Merong specific na kalooban ang Diyos para kay Pablo. At sa mga nakikinig po ngayon, merong specific na kalooban ang Diyos para sa iyo. Maniwala ka man o hindi, ma-realize mo man o hindi. So, tingnan niyo po paanong nangyayari yung tawag dito, yung tatlong kalooban ng Diyos, yung God's sovereign will, God's moral will, and yung God's particular will. Back mo muna. Yan, isang slide. Yan. It is God's sovereign will na yung pagmumukha ng batang yan, yung batang yan ay maligtas. Hindi naman matalino, hindi naman yan mabait, pero ang kalooban ng Diyos, yung ako po yan, na maligtas. Until now, sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit ako niligtas ng Panginoon. Pero ito po ay soberanong kalooban ng Diyos. Siguro, wala namang special sa akin. Siguro special child pwede, pero yung masasabi mo special, hindi ko po maintindihan. Pero mga kapatid, God's sovereign will ay maligtas ako. Ano naman yung God's moral will? Ang God's moral will ay ang mapapangasawa ko ay dapat Kristiyano. Dapat nasa simbahan. Next slide. Kasi ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians 6 and verse 14, not to be unequally yoked together with the unbelievers. Alam ng Diyos na ang papakasalan ko ay Kristiyano. Usually noon, hindi ko talaga maintindihan paano ko magkakaasawa. Torpe ako, itong pagmumukhang to, hindi ko na kumitatanggap sa akin. Ang tindi ng tawa mo bawal ka na sa bahay, di ka pwedeng pumunta doon. Kaya talaga yung prayer ko sa Panginoon, may tumanggap sa pagmumukhang to. Yung magkakagusto po sa akin ay hindi po pababayaan ang ministry ko. At yung ministry niya, hindi ko rin naman pababayaan. Hindi rin ako makakasira ng buhay niya. Yan po talaga yung panalangin ko sa Panginoon. Ano naman? Yung special will. Ang special will ng Panginoon sa akin ay si Joyce. Specific. Special. Nagkatuluyan kami ni Joyce hindi dahil sa diskarte ko, hindi dahil sweet ako sa kanya. Kasi kahit anong effort ko, kung si Joyce ay hindi kalooban para sa akin, hindi kami magkakatuluyan. Dahil si Joyce ang kalooban ng Diyos sa akin, siya ang aking nakatuluyan. Hindi lang po ako yung
Hindi lang po ako yung umupo lang, hindi lang po ako yung nag-pray lang, ako po ay kumilos, ako po ay salamat sa biyaya ng Panginoon, ni-ready ko po yung sarili ko. Hindi lang ako, Panginoon, bigay mo sa akin yung tamang babae. Hanggang dun lang, anong gagawin mo? I-ready mo ang sarili mo. Muli po, walang masamang mag-pray. Pero samahan mo naman ng kilos. Panalangin ka na ng panalangin ng tamang babae, ng tamang lalaki. Pero anong ginagawa mo? Sa mga lalaki, maging maingat kayo sa mga pinagpe-pray nyo na maging tamang babae. Kasi mamaya ang makatuloy yung babae, laging tama, ikaw naman ang mali. May plano ang Diyos para sa iyo. May particular na kalooban ang Diyos para sa ating lahat. Tagang grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang maipaliwanag. Tingnan niyo mga kapatid, para tayong isang langgam sa gitna ng malaking karagatan. Sino po tayo para mapansin ng Panginoon? Kilala tayo ng Diyos. He knows our going in, our coming out. When we sit down, when we rise up, the very hairs of our head are numbered. May pakialam ang Diyos. May pag-ibig ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, at ito po ang tandaan natin, mahal tayo ng Diyos bawat isa. May isang batang nanalangin nung model prayer ng Panginoong Hesus. Sabi ng bata Our Father who is in heaven, how does He know my name? Mga kapatid, alam ng Panginoon ang pangalan mo. Sa mahigit 8 billion na tao sa mundo, ang bawat isa doon ay mahalaga sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay sigurado. Ito ay pangako. Meron tayong tinatawag na myth or kathang isip or haka-haka pagdating sa kalooban ng Diyos. Ano-ano po yun? Myth number one, God will give you a roadmap for your life. Hindi po ganyan ang ginawa ng Diyos kay Saulo, at hindi rin po ganyan ang gagawin ng Diyos sa atin. God's will for you is not a roadmap, it is a relationship. Paano ginabayan ng Diyos ang Israel papuntang Promised Land? Ang Panginoon ba ay nagpadala ng mapa na sabi na ito ang dadaanan ninyo? Hindi po. Ano ang binigay ng Diyos sa Israel? Binigyan sila ng Diyos ng haliging ulap sa umaga at ang isang haliging apoy sa gabi para sila ay gabayan. Sabi ng Diyos, sundin nyo yan, manatiling maayos ang relasyon nyo sa akin at kayo ay dadalhin ko sa lupang pangako. May gabay ang Diyos kung paano natin magagawa ang kalooban niya. Ang goal natin this 2026 is to reach the apex. Pero paano natin yung gagawin? Ang Panginoon ba ay magbibigay din ng mapa sa atin? Hindi po mga kapatid, day by day, with each passing moment. Ipapakita sa atin ng Diyos ang kalooban niya. Huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Karamihan kasi sa atin, gusto natin ng mapa. Lalo na sa lugar na hindi natin alam. Hindi tayo sigurado. Yung lugar na hindi pa natin napupuntahan. Pupunta ka sa Google Maps, sisilipin mo yung itsura ng pupuntahan mo, ano-ano yung mga makakasalubong mo, ano yung kanto nito, ano ang meron doon para mapuntahan mo siya. Usually, kung ikaw may magko-commute, ano ang sasakyan mo papunta doon? Pero ang Diyos, hindi yun ganun ang gagawin niya sa atin. Mas gusto ng Diyos na dumepende tayo sa Kanya. Siya ang magtuturo ng kalooban niya day by day. Nung bata ako, wala yung nanay ko dito. Nung bata ako, I think that was 9 or 10 or 8. Ako po ay nawala sa palengke kung nakapunta na kayo sa Novaliches, bayan. Talagang, siyempre, nawawala ako, nag-iiyak ako. May isang tindera ng isda na nakakita sa akin at kinuha ako, nilagay ako dun sa tabi. So ngayon, naging dalawa na yung dahilan kung bakit ako umiiyak. Una, nawawala na ako, at pangalawa, feeling ko ibebenta din ako.
Hanggang sa sorry, may nagmamayari na sa akin. Ayan, so mga kapatid, hanggang sa nakita ko yung tatay ko dun sa dami ng tao dun sa palengke na yon. Nakita ko ang tatay ko at sumugod ako sa kanya. Kasi bakit? Alam ko yung bahay namin, pero hindi ko alam kung paano umuwi. Pero dahil sa tatay ko, nakauwi ako. God's will, ewan ko actually kung alam mo yun, God's will is not a roadmap. It is a relationship. Ano pa? Myth number 2, God is a celestial killjoy. KJ daw ang Panginoon pag nasunod mo ang kalooban niya. Aalisin niya yung kaligayahan mo pag nasunod mo ang kalooban niya. Hindi po totoo yun. Marami pong tao ang ayaw malaman ang kalooban ng Diyos kasi hindi pa sila ready tanggapin kung ano man ang malalaman nila. Brother Alvin, pag sinabi ko sa Panginoon kung ano ang kalooban niya sa akin, hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa akin. May isang teenager na lumapit sa kanyang tatay. Sabi ng teenager Tay, alam kong ikaw ay mabuti, ikaw ay makadiyos, ikaw ay maraming karunungan na bawat desisyon mo sa buhay namin ay alam kong hindi mo kami pababayaan. Kaya tatay, kahit anong sabihin mo, kahit ano pa yan, susunod ako sa'yo. Ang sarap siguro sa pakiramdam sa magulang na marinig mo yung anak mo na kahit anong sasabihin mo, ay susundin ko. Anong sasabihin ng tatay sa kanyang asawa? Love, alam mo ba, narinig mo ba sinabi ng anak natin na susundin niya kung anong sasabihin natin? Ay, tingnan mo, magiging miserable ang buhay niya. Sorry na lang siya at sinabi niya yan. Ganun po ba ang mangyayari? Na pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, magiging miserable ba ang buhay natin? Ano ang gagawin ng tatay? Usually, yung tatay, sobrang tuwa niya, baka ilibi pa niya sa Jollibee yan. Mga kapatid, huwag tayong matakot sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang dapat nating nasain sa buhay natin. God is a good God. God loves you. God is not a cosmic killjoy. Ano pa? Myth number 3, God only speaks to a certain category of people. Huwag po nating isipin na ang kalooban ng Diyos ay para lang sa pastor, para lang sa mga preachers, para lang sa mga leaders. Hindi po totoo yan. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lang po para sa full time. Sa mga taong hindi pa po ligtas sa oras na ito, ang kalooban po ng Diyos sa inyo ay maligtas kayo. Kung ang Diyos ay may kalooban sa taong hindi pa ligtas, mas lalo na sa anak niya. Kahit sino ka pa, muli po sa lahat ng nakakarinig ng tinig na ito, merong plano ang Diyos para sa iyo. Myth number 4, God always shows His will through dramatic experiences. Huwag po nating isipin na ang kalooban ng Diyos ay nangyari kay Saulo na napakatindi, napaka-dramatic. Kung maaalala niyo po yung kwento ni Elijah, siya ay nasa sa bundok, mababasa niyo po yan sa 1 Kings chapter 9. Nagpakita ng malakas na hangin ang Diyos. Pero wala doon ang Diyos. Nagpakita ang Diyos ng malakas na lindol. Pero wala doon ang Diyos. Nagpakita ang Diyos ng apoy. Pero wala doon ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa isang marahang bulong na tinig. Still, small voice. Minsan, nagpaparamdam ang Diyos sa mga kakaibang pamamaraan. Tulad ng nangyari kay Pablo. Talagang may earthquake experience si Pablo nung yung Panginoon ay nagparamdam sa kanya. May mga taong mahinhin, may mga taong manhid. Yung mga taong mahinhin, ito yung simpleng bulong lang ng Diyos. Dinig na nila yung utos ng Diyos. May mga tao namang manhid na kailangan pang tapikin ng Diyos para makuha yung attention nila.
Yung minsan sa katigasan ng ulo, kailangan pang tapikin ng Panginoon eh. Pero wag po kayong maniwala na ang kalooban ng Diyos ay laging dramatic. Myth number 5. God only shows His will to young people. Mga adults, permit me to say this. Kayo po ang kausap ko dito. Madalas, sinasabi ng mga adults, hanapin mo ang kalooban ng Diyos kasi sayang ang buhay mo. Kami, lilisanin na namin ng mundo, kayo nagsisimula pa lang. Mga kapatid, ikaw man ay 9 or 99, may kalooban ang Diyos sa'yo. Kasi kung ang Diyos ay tapos na sa'yo, matagal ka na niyang kinuha. May plano ang Diyos sa ating lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, may plano ang Diyos sa'yo. Sa mga adults, permit me to say this. Kung marami ka mang regrets noon, tinawag ako ng Panginoon para maging mangangaral, na miss ko yung opportunity. Tinawag ako noon ng Panginoon para maging active sa soul winning, na miss ko yung opportunity. Dati tinawag ako ng Panginoon na ako ay mag-aral sa Bible School, pero nilagpasan ko lang yun. Tinawag ako dati ng Panginoon para umawit, pero hindi ko nagawa. Na-miss ko yung mga panahong dapat nagtuturo ako ng mga bata. Mga kapatid, so what? That is in the past. Hanapin mo ang kalooban ngayon. Hindi yung nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon. Ano ang sabi ng Panginoon sa Joel 2 and verse 25? I will restore you the years that the locust has eaten. May kalooban ang Diyos sa'yo. And then last myth, God hides His will. Hindi rin po totoo yan. Ang tingin natin, tinatago ng Diyos ang kalooban niya na dapat natin itong hanapin. Nabalikan natin yung teenager. Sabi nung tatay, anak, may papagawa ako sa'yo. At pag ito ay nasunod mo, meron akong magandang reward sa'yo. Epe, yung anak, excited. Pag sumunod siya, may reward siya. Sige po tatay, susunod po ako. Ano po ang inyong papagawa sa akin? Hulaan mo, hindi ko sasabihin sa'yo. Ganun po ba ang gagawin ng Diyos? Na para bang tagu-taguan, maliwanag ang buwan, pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. Mga kapatid, hindi niya itatago ang kalooban niya sa iyo. Technically, mga kapatid, in the truest sense of the word, hindi mo matatagpuan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang makakatagpo sa iyo kung ikaw ay lalakad sa Espiritu. As long as hindi tayo lumalayo sa Diyos, Diyos ang magbibigay ng gabay sa atin papunta sa kanyang kalooban. Amen po? So that's point number 1. Number 2, guidance is provisional. Yung gabay na binigay sa atin ng Diyos, merong dapat mangyari bago natin malaman yung gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ano 'yon? Ano yung mga bagay na dapat mo nang mangyari? Number 1, there must be willingness. And he trembling and astonished and said, Lord, what wilt thou have me to do? May mga tao na nagpapakita ng kanilang plano sa arkitekto. Architect, check mo nga to, check mo nga tong ginawa ko kung ito ba ay okay. Mga kapatid, walang masama kung yung pinapagawa mo sa arkitekto ay sa pagbuo ng bahay. Kumbaga hinahayaan mong sarili mo ang magdesisyon para magtayo ng bahay. Pero yan po ay hindi sa pagtayo ng buhay. Let us make sure na ang plano natin ay galing sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos na kakayanan na magplano, pero siguraduhin natin na ito po ay galing sa Diyos. May isang driver na first time niya na pupunta sa isang lugar.
Bagong sasakyan. Usually, pagka bagong sasakyan mo, excited ka eh. So, meron siyang isang specific na lugar na muli, bago yung sasakyan niya, hindi niya pa alam yung pupuntahan niya. So, hindi siya gumagamit ng mapa. So, kung ano ang makita niyang daan, yun ang dadaanan niya. Sabi sa kanya ng mga taong nandun paano ka makakarating dun sa gusto mong pupuntahan kung wala kang mapa? Ang sabi ng lalaki, meron akong stick, ni-itch ako ng ganun, hanggang saan bumagsak yung stick, doon ako pupunta. Pero minsan, umaabot sa 6 na beses para tumama yung stick sa gusto kong puntahan. Mga kapatid, talaga bang pag sinabi natin sa Diyos na, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Talaga bang susunod tayo? Talaga bang willing tayo? Tularan natin si Pablo, totoo at seryoso siya sa sinabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Number 1, there must be willingness. Number 2, there must be meekness. Ano nga po ulit ang tanong ni Pablo? Lord, what wilt thou have me to do? Sabi ni Pablo, sa buhay ko, Panginoon, ikaw ang may control, hindi na ako. Ano po ang ibig sabihin ng meekness? Madaling turuan. Madaling pagsabihan. Psalm 25 and verse 9, napakaganda nitong verse na ito. The meek He will guide in judgment, and the meek will He teach His way. Pag hindi tayo willing, pag hindi tayo teachable, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Third point, not only there was there willingness, meekness, there must be openness. Yung talagang gusto, yung talagang interesado, yung focus niya ay malaman ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, open-minded ba tayo? Open ba tayo sa kalooban ng Diyos? Hindi po yung, kung gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos, hahayaan ko siya. Papayag naman ako. Diyos na ang bahalang magsabi sa akin. Ang term natin dyan, mga kapatid, is passive. Sa mga naglalaro ng mga games dyan, alam nyo pag sinabing passive, yung alam mo na yung alam mo na yung kalooban ng Diyos, pero hindi ka pa rin kumikilos. Ang gusto kasi natin na yung talagang kukunin pa ng Diyos yung attention natin para lang magawa ang kalooban niya. Do we report for duty? Or are we on duty sa sarili natin? Ay, nandiyan naman yung kalooban ng Diyos, anytime pwede kong sundin yan. Tularan natin si Pablo. Panginoon, ano ang gusto mo sa buhay ko? Panginoon, ano po ang ipapagawa mo sa akin? Maaaring magkaroon kayo ng katanungan. Brother Alvin, hindi ko talaga mahanap ang kalooban ng Diyos. Tanong, gaano karami ang ginugugol mo sa salita ng Diyos? Gaano ka katagal merong quiet time sa Panginoon? Gaano ka kaseryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi mga kapatid, pag hindi tayo seryoso, huwag nating asahan na malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Pag tayo ba ay nakikinig, nagbabasa, o lumilipad ang isip natin? Nawawala ang focus natin. Kahit sa panalangin, ano ang ginagawa natin? Panginoon, ito, makinig ka, ito po ang sasabihin ko. Na dapat sabihin natin, Panginoon, ano po ang gusto mong sabihin sa akin? Open tayo dapat sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? Ay mahina. Amen po? Parang ayaw nyo malaman ang kalooban ng Diyos. Sige po, number 4. There must be yieldedness.
Acts 9 and verse 8, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Si Pablo, yan yung dating matapang sa panghuhuli, pagpapapatay ng mga Kristiyano, ngayon, siya na ngayon yung inaalalayan. Inalalayan siya sa kamay, papunta sa Damasco. Siya ay yielded. Pag sinabi nating yielded, ready tayong isantabi kung ano ang gusto natin. Panginoon ang mangunguna sa atin. Magbibigay tayo ng daan sa Panginoon sa buhay natin. Ano ang sabi ng Bible? We are to present ourselves a living sacrifice. Ready ba tayong isubmit ang sarili natin sa Panginoon? Pag pinakita ba ng Diyos ang kalooban niya sa buhay natin, ready ba tayong isubmit? Ready ba tayong sumunod? Imagine niyo yung isang motor na talagang lumang-luma na, basaging mga salamin, flat lahat ng gulong, talagang lumang-luma na, pati yung lagayan ng gas tank ay butas. Etong lalaking to ay dinala niya sa gas station. Kung ikaw yung nag-ano ng gas doon, magtataka ka at mamamangha ka. At sasabihin sa iyo ng rider, i-full tank mo. Magtataka ka, bakit? Para saan? Ba't ko i-full tank yan? Mga kapatid, ready ba tayo? Ready ba tayong i-full tank ng Panginoon ng kanyang kalooban? Magtatanong sa iyo ang Diyos. Magtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, ano po ang kalooban mo sa akin? Ano isasagot? Ibak mo muna. Ano isasagot ng Diyos sa atin? Ready ka bang makinig sa kalooban ko sa iyo? Ready ka bang sumunod sa kalooban ko sa iyo? We need to be willing, we need to be meek, we need to be open, we need to be yielded para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Next slide, hindi sinabi ni Pablo na, Panginoon, ano ang ipapagawa mo sa kanila? Hindi sinabi ni Pablo na, Panginoon, ano ang ipapagawa ng iba sa akin? Ang sinabi ng Panginoon, Lord, what wilt thou have me to do? Huwag natin tignan yung iba. Isipin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. At tama ka, Brother Alvin, sermonan mo yung mga hindi nakikinig sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Let's take this message personally. Huwag tayong tumingin, nga Brother Alvin, si hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos yan. Tignan po natin ang sarili natin bago natin ituro ang iba. And then last point, guidance is practical. Nagbigay ang Diyos ng mga practical na pamamaraan kung paano natin malalaman ang kalooban niya. Number 1, at hindi ko po to pwedeng ma-skip to eh. Number 1, God leads by miracles. Kailangan ko po talagang banggitin to eh. Alam kung maano nyo po yung kwento sa Acts 3 and verse 4 na talagang hindi pangkaraniwan yung nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Maaaring kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng vision, ng panaginip, ng boses mismo ng Panginoon, o sa pamamagitan ng himala. Pwedeng ipakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga bagay na yan. Pero, sa panahon natin ngayon, hindi na ito yung pamamaraan ng Diyos. Nabanggit ko lang po ito kasi ito po ay nasa pag-aaral natin. Pero kung ikaw, sa tingin mo, yung kalooban ng Diyos ay nalaman mo sa panaginip, nalaman mo sa himala, tignan mo muna, ibase mo muna sa mga susunod nating puntos kung talaga bang yan ay kalooban ng Diyos. Number 2, God leads by His Word. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Si Apostol Pablo ba ay ginabayan ng salita ng Diyos? Oo naman. Kasi ano ba si Pablo? Si Pablo ay isang rabay.
isang teacher, isang miyembro ng Sanhedrin, na ang katumbas ng Sanhedrin ngayon ay katumbas yan ang Supreme Court. Talagang matalino si Pablo, aral na aral siya sa salita ng Diyos. At ano pa, nakapakinig siya ng isa sa pinakamagaling na mangangaral noon na si Stephen. Hanggang sa sinabi ng Panginoon sa kanya it is hard for thee to kick against the pricks. Salita ng Diyos na kinokontra niya noon. Ngayon, yun na ang sinusunod niya. Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag may ilaw ang daanan natin, may gabay tayo sa bawat apak natin. Ang kalooban ng Diyos ay nandito lang sa kanyang salita. Sinasabi ng Bible, suportahan natin ang simbahan, huwag natin pabayaan ang pananambahan, huwag tayong paimpluwensya sa mundo, hindi dahil maraming gumagawa ay tama niyan. Sinabi ng Bible na maging tapat tayo, sabi ng Bible mag-soul win tayo. Permit me to say this. Huwag po tayo magpaka-ignorante at arrogante na nagpe-pray tayo ng kalooban ng Diyos pero ayaw naman nating sumunod, namimili tayo. Ito, magandang kalooban ng Diyos to. Ayoko niyan, susunod ako dyan. Ito, magandang kalooban ng Diyos to. Ayoko niyan. Mga kapatid, hindi natin pinipili ang kalooban ng Diyos. Ang dami nating alam na verse, pero ang tanong, alin doon ang nasunod na natin? May napanood akong video Isang katana na talagang walang duda na matalas. May mga iba't ibang tao na nagsubok na hatiin yung bamboo gamit ng katana. So lahat sila, nahahati nila pero hindi yung apat na buo na bamboo. Pero yung may isang samurai na humawak ng katana, pagka-slice niya ng bamboo, nahati yung apat. Mga kapatid, ang dami nating alam na verse. Pero ang tanong, alam ba nating gamitin? Nasusunod ba natin? Naghahanap tayo ng kalooban ng Diyos. Pero yung nababasa natin, hindi man lang natin masunod. Walang duda na makapangyarihan, epektibo ang salita ng Diyos. Pero dapat alam natin i-apply. Number 3. God leads by His people. Ang sabi ng Panginoon sa Acts 9 and verse 6, na pumunta ka doon at malalaman mo ang kalooban ko sa iyo. Sinabi ng Panginoon yan kay Pablo. Sinabi ng Panginoon yan kay Ananias. Kay Pablo nga po. And then makikita nyo sa Acts 9 verses 15 and 16, ang sabi doon But the Lord said unto him, sinabi ng Panginoon kay Ananias, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him great things he must suffer for my name's sake. Yun yung mga kapatid, may ginamit na tao ang Diyos para malaman ni Pablo ang kalooban ng Diyos sa kanya. Makinig tayo pag pinagsasabihan tayo ng pastor natin, ng leaders natin. Ang sabi ng Bible sa Proverbs 24 and verse 6, For by wise counsel thou shalt make thy war, and in multitude of counselors there is safety. Ano po ang sinasabi po niyan? Pag ang Diyos ay gusto niyang iparating ang kalooban niya, may mga panahong gagamit siya ng tao para iparating sa atin. 2 Corinthians 13 and verse 1, ang sabi po doon In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Walang issue na mag-pray. Napaka-importante ng prayer. Pero grabe naman,
ang tagal mo nang pinapanalangin, sinasabi sa'yo mag-involve ka sa ministry. Ay sige po brother, ipagpipray ko. Sumama ka sa gawain. Ay sige sister, ipagpipray ko. Para tayong si Juan Tamad na nag-aabang na lang na may malaglag sa bibig natin pero wala tayong ginagawa. Pray ka ng pray, pero ang tanong, may ginagawa ka ba? And permit me to say this. Hindi po tayo pwedeng magpaka-arogante na sasabihin natin, sa Panginoon lang ako makikinig, sa pastor lang ako makikinig. Kaya ko na to, hindi ko na kayo kailangan. Matagal na akong Kristiyano, marami na akong alam, marami na akong karanasan. Mga kapatid, ang kabataan ay pwedeng matuto sa adults at ang adults ay pwedeng matuto sa kabataan. Balanse mga kapatid. Next slide. Habang inaaral ko po ito, I was reminded of God na kaming mga men, kaming mga leaders, dapat marami kaming seryosong quiet time sa Panginoon. Hindi yung ang dami naming sinasabi, ang dami naming kontra, lalo na pag kami mga nagpapa-counsel sa amin, hindi namin inuunawa yung kumakausap sa amin, puro kami salita, puro tayo kontra, pagka usually kasama din yan sa mga meetings ng church. Bakit may mga taong hindi lumalapit sa leader? Yung leader kasi hindi nakikinig. Nagsasalita agad. Ang bilis mag-react. Kulang tayo sa compassion. Leaders, ate mga kuya, listen to me. Tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos para malaman ang kalooban ng simbahan natin. Huwag tayo ang maging dahilan para lumayo sila. Amen po. Buhay natin ang titignan nila, lalo ng mga kabataan. Lalo na ng mga bagong ligtas. Hindi po sa lahat ng panahon ay makakapag-reply ang pastor natin. Tayong mga men, tayong mga leaders ang itinalaga ng pastor natin para pangasiwaan ang simbahan in his behalf. Bago natin pagbasihan ang karanasan natin, ang mga kaalaman natin, hayaan natin na ang Diyos ang maggabay ng karanasan natin, ng kaalaman natin. Ang gagamitin ng Diyos, magbibigay ng instruction ang ating pastor sa Kristiyanong espiritual. At kung gaano kaimportante ang ginagawa po naming mga ngaral dito, ganun din po kaimportante ang mga tagapakinig. Amen po? Kaya dapat kaming mga leaders, maging maingat kami. Kasi po kami ay tumatayo in behalf of our pastor. Tayong mga leaders, wala ang pastor, tayo po ang gagamitin ng Diyos sa mga espiritual na bagay ng ating pong simbahan. Kaya mga kapatid, we as your leaders, we need earnestly your prayers. Kasi kaming mga leaders ang gagamitin ng Diyos para sa kalooban ng simbahan natin. Amen po. Kaya please continue to pray for us. God leads by miracles, God leads by His Word, God leads by His people, and God leads by His Spirit. Acts 9 and verse 17, and Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him and said, Brother Saul, the Lord, even Jesus that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Ang banal na espiritu ang nanguna sa kanya by that time. Si Pablo din ang nagsabi sa Romans 8 and verse 14, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10 and verse 27, My sheep hear my voice and I know them and
they follow me. Ang banal na espiritu ay hindi namimilit. Ang banal na espiritu hindi nagdadabog. Ang banal na espiritu ay hindi naninigaw. Ang banal na espiritu ang ating gabay. Hindi papunta sa katayan, kung hindi papunta sa pastulan. Kailangang humingi tayo ng tawad sa Diyos, maayos ang relasyon natin sa Diyos at maging sensitibo tayo kung paano tayo gagabayan ng Diyos sa tinatawag ng Bible na still small voice. Number 5, God leads by His wisdom. And straightway, straightway, pag sinabing straightway, agad. He preached Christ in the synagogues that He is the Son of God. But all that heard Him were amazed and said, Is not this He that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that He might bring them bound unto the chief priest? But Saul increased the more in strength. Pag sinabi po natin yan, si Pablo hindi parang nag-gym na may mga biceps sa katawan. Pag sinabi po dyan ay si Pablo ay lumakas sa kanyang espiritu. Yung banal na espiritu ang nagbigay ng kalakasan sa kanya. Kaya meron siyang karunungan na makapangaral ng salita ng Diyos. Saan nakikita ang karunungan? James chapter 1 and verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ang kalooban, saan matatagpuan ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay matatagpuan natin sa gitna ng dalawang tenga natin. Dito. Brother Alvin, hindi ba dapat wag tayo magtiwala sa sarili natin, sa pag-iisip natin? Ano ang sabi sa 1 Corinthians 2 and verse 16? We have the mind of Christ. Yung hindi na makamundo ang pag-iisip natin. Kung paano mag-isip ang Diyos, dapat ganun din tayo. Alam pa natin yung verse, Romans 12, verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pag nagawa natin yung verse 1, susunod ang verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, do you know what wisdom is? Wisdom is seeing, next slide, wisdom is seeing life from God's point of view. Nakikita natin itong buhay, itong sirkumstansya ng buhay sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Ang nakikita kasi natin sa pinagdadaanan natin, di ko na kaya to. Gusto ko nang sumuko. Wala na akong pag-asa. Hirap na ako. Pero kung gagamitin natin ang karunungan ng Diyos, itong pinagdadaanan ko, mapagtatagumpayan ko to kasi kasama ko ang Diyos. May tinuturo sa akin ang Diyos, kaya ako dinadanas to. Pag nanalangin tayo, hayaan natin na ang banal na espiritu ang manguna sa atin. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang magturo sa atin at kikilos ang Panginoon sa buhay natin at siguradong tayo ay magkakaroon ng karunungan. Knowledge comes by looking around, but wisdom comes from looking up. Gusto mo ng karunungan ng Diyos? Diyos lang ang makakapagbigay niyan. May nabasa ako Wisdom is not getting all wet around the lashes and warm around the heart. Ano po ibig sabihin nun?
makikita mo ang karunungan ng Diyos sa tao kung paano niya hinahandle ang isang sitwasyon. Yung pag may nangyari sa kanya, kalmado ba siya o mainit ang ulo niya? Pag may mga unexpected na nangyari sa kanya, ano ang reaction niya? Siya ba ay kalmado o siya ba ay biglang sasabog? Pinangungunahan ba siya ng emosyon o pinangungunahan siya ng banal na espiritu? Sino ang kumokontrol sa kanya? Emosyon niya o banal na espiritu? Ang taong may karunungan ng Diyos, Diyos ang kumokontrol ng emosyon niya. Huwag po nating hayaan na ang emosyon natin ang kumontrol sa atin. Tayo dapat ang kumokontrol ng emosyon natin. Hindi po ang emosyon ang kumokontrol sa atin. And then number 6, God leads by His providence. Kung mababasa nyo po yung Acts chapter 9 verses 23 to 25, kailangang tumakas ni Pablo kasi yung mga Hudyo ay gusto siyang papatay. Kasi hindi sila naniniwala na si Pablo ay ligtas na. Para makatakas si Pablo, ang Panginoon ang nag-provide ng basket para siya ay makatakas. Panginoon din ang nagbigay ng provision sa atin para magawa at magpatuloy tayo sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lalo na sa mga matatagal ng Kristiyano, may mga pangyayari sa buhay natin na pinagpala tayo ng Diyos. Pero later on na lang natin nalaman, later on na lang natin na-realize, later on na lang natin naintindihan. As I conclude this message, hayaan natin na ang Diyos ay hawakan tayo at siya ang maggabay sa atin papunta sa kanyang kalooban. Na kahit ang isang anak na hawak niya ang kanyang, kahit ang isang tatay ay hawak niya ang kanyang anak, ang anak ay may tendency ma-distract. Ay, parang gusto ko yun. Lalo pa kaya kung tayo ay lalayo sa Diyos. Sa nakakarinig po ng tinig na ito, the highest calling for your life is doing the will of God. Muli po, the highest calling for your life is doing the will of God. Huwag kang matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka, kausapin mo si pastor, at sigurado malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung saan ka man dalhin ng Diyos, siya rin naman ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Diyos rin ang magbibigay ng lakas sa iyo. At kung talagang galing sa Diyos, yung kalooban na yan, may kapayapaan ka. Pero pag hindi, asahan mong hindi ka matatahimik. Pero ito ay isang magandang senyales na pinaparamdam sa atin ng Diyos na hindi yan ang kalooban ko para sa iyo. Mahirap iliko ang isang sasakyan na hindi naman umaandar. Kahit anong hamon ng ating pastor, kahit anong salita po ng tagapagsalita dito sa unahan, kahit anong paalala, kung hindi po tayo magdidesisyon, wala pong mangyayari. At para maintindihan natin ang kabuuan ng salita ng Diyos, sumunod na muna tayo dun sa mga iilang verses na alam natin. Tulad po ng sinabi natin kanina, ang dami na nating narinig na aral ng salita ng Diyos. Nasunod na ba natin yung alam natin bago nating hanapin ang ibang kalooban ng Diyos? Kung ikaw man po ay hindi pa ligtas sa umagang ito, ang tanging daan lang para ikaw ay maligtas, para ikaw ay malinis sa kasalanan mo, ay ang Panginoong Hesus. Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan, at hayaan mong Panginoon ang magbago ng buhay mo.
This is how we will know the will of God so we can reach this apex this 2026. And so mga kapatid, that is how to know the will of God. Tayo po ay tumayong lahat.